Maraming salamat sa Panginoon na muli tayo ay makadako sa Kanya sa pag-aaral muli ng Kanyang banal na salita. At tulungan niyo po sa panalangin mga kapatid na sa aking pagtayo ay ang kalooban palagi ng Panginoon ang siyamasyon. Amen. Amen. At mga kapatid, bago tayo mag-umpisa ay announcement muna. Pagkatapos ng service ay meron tayong konting pagmi-meeting para sa paghanda ng celebration ng Seven Last Words sa Friday. Kaya huwag muna kayo alis, sandali lang naman ito para mapag-usapan natin, maplansya po yung ating service sa Friday. Amen. At syempre, bago lahat ay ako rin ay muli bumabati sa ating mga kapatid na nag-birthday, sina Brother Ricky, Esther, Ging at sa lahat natin mga kapatid. Higit kayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Higit pa kayong pagpalain ng Panginoon. Darasan yung buhay Spirit. Amen. At welcome din po sa ating mga bisita. At actually, iba ay mga dati natin nakakasama na pero kami lubos na nagpupuri na papasalat sa Panginoon. Palagi kayo nakakasama at nawa ay hindi lang itong una huli sabi kundi ito nagpapatuloy sapagkat napakabuti ng Panginoon. Makita natin kanyang kalooban ay hindi na tayo aalis kundi tayo mananatili na sa Panginoon. At isang napagandang buhay ang patuloy na ino-offer sa atin ng Panginoon. Hindi lang dito sa libutang ito, higit sa lahat sa buhay ng. At tayo po lahat ay tumayo. Dating babasahin po ang teksto na pagbabasihan po ng ating pag-aral sa oras na ito. At ating buksan sa Colossians. Ito po sa chapter 3. Mag-umpisa sa verse 1 hanggang verse 4. Colossians 3, verse 1 to 4. Kung kayo nga'y muling binuhay, kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagat ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo nangamatay na, at yung buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalakihan. Pagpalain ng Diyos hanggang pagbasa ng kanyang banal na salita at tayo po sandali manalangin. Ang banal na pangyarihan sa lahat, napurihan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa iyong kabagahan, pag-ibig amang Diyos, sa biyaya, Panginoon, na patuloy pinagkakaloob sa bawat isa, buhay na taglay at kalakasan, spiritual na buhay, Panginoon. At dahil sa aming Panginoon, nakamta namin ito. Mang banal, sa oras na ito, may magkakapatid ay lumalapit sa iyo sa trono ng biyaya. Amen. Pagindapatin mo ang bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, sa pagsalusaluan namin ang tinapay ng buhay. Na muli pagkakalo mo sa amin, siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Mabanal na salita na nahayag, nabasa, Panginoon, na siyang basya ng pag-aaral, yung pagpalain sa aming mga puso. Kasi na higit nang makita namin ang kahalagaan nito sa aming mga buhay, sa aming kaluluwa. Tulungan mo ang bawat isa, Ama Diyos. Buksan mo ang puso at kaisipan ng bawat isa. Na makita ito, makita ang kanilang ng sarili. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin patuloy ang Diyos na tanggapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas. Sa iyong alipin na tinayo, Panginoon, imang karapat dapat. Tulungan mo, Panginoon, na bigyan mo na ng inspirasyon na may hayaging banal na salita at kalooban. Malaya ka, Panginoon, na kumilos sa bawat puso ng sinuman. Hindi lang sa
mga kapatid na dito sa platform na ito, kundi sa mga makikinig pa sa mga darating na araw. Kaya Amen. Panginoon, maraming salamat at nakin namin tagumpay gagaling sa iyo. Sa iyo, Panginoon, mataas na papuri at kalwalhatian sa pangalan ng Jesus. Salamat na. Amen. Basahin natin sa Ingles. Sabi nito, if you didn't be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sat on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then you shall appear also with Him in glory. Kukunin natin yung pamagat dito po sa verse 3. Colossians 3, ito yung maging pilot verse natin at papamagatan po natin mga kapatid na your life is hidden with Christ in God. Sabi rito sa Tagalog na ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ngayon, sa buwan ng Abril, sabi nga na inaalala ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sa lahat ng buong Kristyanismo, sa salambutang ito'y sineselebrate mga kapatid. Ngayon, alam nyo ba na yung mensahe doon sa krus na kung paano namatay ang Panginoon dyan, naghirap, nabayubay hanggang siya namatay at sa pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli, ay mayroong malaking mensahe dito. Kaya mayroon tayong tinatawag, hindi lang yung 7 last words, pero napakalalim ng kahulugan niyan sa buhay ng isang Kristiyano. At nawa ito'y maunawaan din ng buong sanlibutan. Sapagkat meron din nagsi-celebrate ng Holy Week, tinatawag nila o kaya Semana Santa na ito'y napapalob lang dun sa parang tradisyon lang ng tao o nagiging ceremonial lang sapagkat sabi mo nga pag sa Holy Week wag mo na daw magsugal, hindi mo na daw gagawa ng kasalanan, hindi mo na magmura. So mayroong pag ginagawa ring mga bagay na pagpipigil. At ito'y nagiging ritual mga kapatid. Yung iba, sabi nga, hindi pwedeng kumain ng karne, tapos pupunta sa simbahan for the first time. Minsan. At tayo ay minsan namuhay dyan. At ako'y pinalaki sa mga ganyan tradisyon. Kaya nalalaman ko. At doon sa aking palagay, nung sa aking buhay, ay nagampanan ko na yung aking tungkulin bilang Kristiyano nung araw. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo, dito na nakasulat sa Biblia, higit na mas maliwanag pala, mas malalim at mayroong kabuluhan, mga kapatid. Na hindi lang ito inaalala yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kundi ito may isang dakilang mensahe, mga kapatid, na dapat maalaman ng tao sapagkat ito'y magiging karanasan niya. Hindi lang ito, mga kapatid, sa isang buwan, isang linggo, sa isang taon, aalalahanin, kundi aalalahanin ito habang ang tayo ay nabubuhay bilang tunay na Kristiyano, mga kapatid. At isang napakaganda na mensahe dyan, makita natin na napakita yung pag-ibig ng Diyos. Sa pagkamatay ni Kristo, ay naihinandog mismo ang Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay sapagkat napakita ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Na ang buong sanlibutan ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Panginoon mismo ang nagbayad ng kasalanan natin. At alam ng tao yan. Ngunit mga kapatid, yung ba, nabayaran na ang kasalanan ng sanlibutan, pero tayo ba lahat ba ng tao ay naligtas sa kasalanan?
marami pa rin na nabubuhay pa rin sa kasalanan dahil sa kanilang pagkaalam o hindi pagkaalam ng katotohanan patungkol dito. Sa mga nakaunawa, nakarinig ng tunay na turo ng Ebanghelyo at sumampalataya, nakinig, nanood, naniwala, sila nagsisi, nakamtan nila yung kaligtasan. Mga kapatid, salamat kung nakamtan na natin ito. Kung hindi pa natin nakamtan, mga kapatid, ito pa rin ay ino-offer ang dakilang kaligtasan sa lahat ng tao upang sila ay mailapit muli sa Diyos. Isang napakaganda na makita rin mensahe dyan, bago tayo punta doon sa buod ng mensahe. Dito yung mensahe, inaano ko lang yung ano doon. Yung kapangyarihan ng Diyos na alisin ang tao mula sa kasalanan. Ang tao kailanman hindi maalis ang kanyang kasalanan, ang kanyang buhay mula sa pagkakasala. Kailangan natin ng Diyos. Sapagkat ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yan ang maghuhugas ng ating kasalanan. Pero bakit may mga nagkakasala pa rin? Kasi hindi sila, wala sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kinakailangan tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At ang isa pang napaganda doon, yung nagkaroon tayo ng reconciliation. Yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito nagbigay ng daan na ang tao ay ma-reconcile muli sa Diyos. Sapagkat sa kasalanan, yun ang naging balakid. Yun ang siyang nagiging harang para ang tao ay makalapit sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, siya ang author ng reconciliation. Kaya ang Panginoon mismo, sabi nga, He is the Lord of peace. Kaya nagkaroon ng kapayapaan muli ang Diyos at tao dahil sa ating Panginoon. But we have to preach this individually, mga kapatid. Hindi to universal. Bagamat universal yung ginawa ng Panginoon, ang application niya individual. Kasi may kanya-kanya tayong ginawang kasalanan individual. Kailan tayong lumapit sa Panginoon. At isa pang napakaganda dyan, yung hustisya ng Diyos ay natugunan, the justice of God. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit mamatay tayo, hindi natin mabayaran yung kasalanan natin sa sanlibutan. Kasi bakit? Tayo marumi. Noong sa panahon ni Moses, sila ay naghahandog ng malinis na tupa. Yung walang dungis at kapintasan para sa kanilang kasalanan. Pero ang tao hindi nagkakasala pa rin. So once and for all, the Lamb of God who takes away the sins of the world, ang ating Panginoong Kristo, handog ang kanyang sarili. Bakit nagkatawang tao? Diyos siya na nagkatawang tao. Ang tao nagkasala laban sa Diyos. Kaya pinag-isa, dinagdag ng Panginoon ang pagkatao para may handog niya ang kanyang sarili. Mga kapatid. Amen, mga kapatid? At higit sa lahat, napakita doon yung victory. The victory over sin. The victory over devil at the victory over death. Nagkaroon ng na-conquer niyo yun. At pinakahuli, mga kapatid, yung eternal life. Na muli, ito ay nagbigay ng pag-asa sa lahat ng Kristiyano na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Anong isang pinakahuli na nito? Ito'y isang dakilang panawagan kung maunawan natin yung mensahe ng cross. Dakilang panawagan sa lahat ng mga tao. Irrespective kung anong religion nyo, anong church kayo kinabibilangan, kung di nyo pa nauunawaan yung message ng cross ng Panginoon, wala rin sa atin. Walang kabuluhan niya. Kaya nga, mga kapatid, nagagalak ang lahat ng mga Kristiyano na tumanggap dito. Naunawaan nila, naranasan, at hanggang sa ngayon, nananatili sapagkat mayroong isang dakilang pag-asa na ito'y galing sa Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya inaalala natin ang pagkamatay natin Panginoon, inaalala natin ang kanyang pagkabuhay,
inaalala natin ang lahat ng kanyang turo na ito'y makita nawa sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating pag-aaralan yung pinangaral ni Pablo rito na ano ang napapalob dito na na ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Bakit niya ang lalim nitong ano rito ni Pablo na pag siyang nangangaral, napakalalim ng yung ipinapangaral niya patungkol sa Ebanghelyo. Pero kung iintindi natin to at hihimayin, higit natin maunawaan ito, mga kapatid. At alam niyo ba na pag naunawaan natin ito, makikita natin ating sarili na napakaganda pala. So, ito yung aim natin, that living the hidden life in Christ. At sabi dito ito ang mga paliwanag ni Pablo, umpisa natin sa Colossians 3 verse 1. Sabi niya, unang-una sinabi rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, sabi niya, ay hanapin ninyo ang mga bagay nasa itaas. Unang-unang sinabi niya, being risen with Christ. Alam mo, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, yung resurrection, ito isang napakahalagang doon sa ginawa ng Panginoon. Hindi lang siya namatay, kundi siya nabuhay na mag-uli. Bakit kinakailan siya mabuhay na mag-uli? Kasi kung hindi siya mabuhay na mag-uli, hindi siya totoong Diyos. Napakita siya Diyos talaga. Yung namatay, yung tao, physical, pero nabuhay siya bilang Diyos. Ngayon, ito ang nagbigay ng pag-asa sa lahat sa atin na mayroon palang kabuluhan yung ginawa ng Panginoon. Bakit kamo? Tayo, nung tayo nasa kasalanan, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Amen? Ngayon, ang lahat ng namatay, kung tayo patay sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Yung patay, kita mo yung patay pag physically. Saan nilalagay? Nililibing na, di ba? At wala na siyang magawa. Di na rin siya makarinig, di rin siya makagalaw. Mga kapatid, ganun din ang tao na patay spiritually. Sa harapan ng Diyos, hindi siya makagawa ng mabuti dahil sa kanyang kapangyarihan kasalanan. Ngunit, mga kapatid, kung siya nagsisi at siya sumampalata sa ginawa ng Panginoon, anong mangyayari? Siya rin ay mamamatay na sa paggawa ng kasalanan. At nung ang ating Panginoon na buhay na mag-uli, siya rin ay nabuhay na mag-uli, binuhay muli ng Panginoon ang kanyang kaluluwa kasi mayroon siyang bagong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ay na Pablo, kung kayo'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, tayo binuhay spiritually. Amen? Maliwanag ba dyan? So mayroon na tayong buhay spiritual dahil sa ating Panginoon. Ngayon, yung mga nabuhay lang na mag-uli, born again in the Spirit, mga kapatid, ang tawag sa mga yon, mga Kristiyano. Kasi sa iba sabi, yung mga born again yan. Basta nag-aaral ng Biblia, born again. Mali. Kita mo yung hindi pagkaalam ng mga doktrina at ng Panginoon, hindi, kahit sa pananalita, hindi nila alam. So yung mga nabuhay na mag-uli sa spiritual, sila yung mga Kristiyano. Ngayon, kung hindi ka binuhay na mag-uli ng Panginoon, hindi mo hanapin yung mga bagay na sa itaas. Kaya sabi ni Pablo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. So, mayroong identification dito. Mayroong kang buwagong buhay, mga kapatid. Amen? Dahil sa ating Panginoon. At higit sa lahat, dahil sa pagkabuhay na mauli, yung fruit of the resurrection, mayroon tayong hindi lang bagong buhay, mayroong transformation. Yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Yun yung naligtas sa kasalanan. Yun yung makakasunod na sa kalooban ng Diyos. Yun yung ayaw na magkasala. Amen? Kasi pag namatay ka sa isang bagay, wala ka na dun. Tulad na nabanggit natin halimbawa, pag ang tao ay nagka-cancer at sinapagaling, di ba ayaw na niya magka-cancer? Ayaw na niya magkasakit. Pinagaling ka na Ganon din ang napatawad mula sa kasalanan. Yung
ayaw na niyang magkasala. Kaya yung patutuo ng mga Kristiyano, sabi niya, dati ako ganito. Dati ako ay manginginom, dati ako hindi sumasampalataya, dati ako magsusugal, lahat ng bisyo ginagawa ko. Pero nung ako'y niligtas sa Panginoon, tinalikan ko na lahat. Di ba? Napaganda yun, mga kapatid. It's about transformation. At itong yung gawain ng ating Panginoon, sabi niya rito, hanapin ninyo mabagay na sa itaas na kinarunan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung gawain ng Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ito'y naging pundasyon ngayon ng ating buhay bilang Kristiyano. Kaya tuwing maririnig natin yung cross ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi lang natin inaalala, nagagalak tayo dyan. Dahil nakabahagi tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, di ba? Di ba ngayon, nag-celebrate ng birthday si Brother Ricky, masaya siya, di ba? Alam mo ba, masigit na sineselebrate ng bawat Kristiyano? Spiritual na birthday. At ako'y nagagalak sa nakikita ko yung aking mga kapatid sa Dubai. Kami galing din Dubai. 1995 kami nakarinig ng unang ebanghelyo. 1996 kami tumanggap. After 7 years, pumunta kami sa Canada. That was 2003. Kaya salamat sa Panginoon na dumarami na rin ang kapatid sa Dubai, nawa na mabuksan muli ang gawain. Kasi merong gawain talaga dyan. Oh, kaya lang marami nang umuwi. Pero salamat sa Panginoon na nawa. Ating mga kapatid na nandyan, si Nestor Joby, si Brother Wally at sa mga ibang kapatid nawa, mabuksan muli sapagkat napakaganda, mga kapatid. At maraming kayong magandang alaala dyan sa Dubai. Na doon namin una nakilala ang Panginoon, nadama yung pag-ibig sa bawat isa. At tayo nakapaglingkod din dyan. Salamat sa Panginoon. Bagamat ibang mga kapatid natin ngayon, nandito na sa abroad, hindi pa rin natin maalala, hindi pa rin natin makalimutan. Kaya pagpatuloy natin, mga kapatid. Ngayon, tandaan natin na sabi rito na sa ating pinag-aaral, nasaan na ba ako? Yun. Naging pundasyon. Alam mo ba nung namatay, ay nung nabuhay na maguli ang Panginoon? Dapat maubos na maisip natin ito, hindi na maging maliwanag. After 3 days, siya nabuhay. Anong ginawa ng Panginoon siya nabuhay? Umalis siya doon sa pinaglibingan sa kanya. Di ba? At tumakad. Alam ba ang Kristiyano rin, nung siya ay nabuhay, hindi tayo nanatili na doon sa dati na ating buhay. Anong ginawa natin? Umalis na rin tayo, lumabas na rin tayo. Sinundan natin ang Panginoon, di ba? Amen? Amen. Doon natin nakita. Tapos, anong ginawa ng Panginoon? Katapos na nabuhay siya maguli, nagpakita siya sa mga apostol. Nag-minister pa siya. At nangaral at tinuruan yung mga apostol. Di ba tayo rin, mga kapatid, di ba? Amen. Na nung tayo rin ay naligtas, anong ginawa natin? Hinanap natin ang gawain. Kaya tayo nandito, nagpakakasama, mga kapatid. Bagamat nasa iba't ibang lugar tayo sa libutan na ito, iba't ibang panahon, pero basta gawain, nandun tayo. Mayroon tayong pananabik. Gusto na natin makipag-fellowship. Gusto natin makipag-Bible study. Hindi natin to. Gustong-gusto natin to sapagkat mayroon na tayong pusong bago na diyan tayo tinawag ng Panginoon. At sumusunod tayo dun sa albang ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. At nagpakita pa ang Panginoon at gumawa pa marami pang kababalaghan. Anong may sasabi natin sa ating buhay, mga? Sa ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Kung ang Panginoon nandyan yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos, ibinigyan din tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasama natin ang Espiritu Santo na sa pamagitan ng Espiritu Santo, nakakagawa na tayo ng ayon sa katwiran ng Diyos. Amen, mga kapatid? Nakakapag-preach, nakakapangaral, nakakapagpahayag, nakakapag-share, at higit sa lahat,
na ipapabuhay natin yung salita ng Diyos. Amen. Nandyan yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin. Na yung mga anak ng Diyos, sila pinapangunahan ng Espiritu Santo sapagkat sila yung mga naligtas sa kasalanan. Amen, mga kapatid? Amen. At higit sa lahat, mga kapatid, pagkatapos, at I think inabot yata ng 40 days ang Panginoon bago umakyat sa langit. At sabi nga rito, umupo siya sa kanan ng Diyos. Tayo ba nakasunod sa langit? Pero nandito pa tayo. Yun yung ating pag-asa. Kung paano ang Panginoon nakarating sa langit, mga kapatid, tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon, mayroon na tayong pagkamamayan sa langit. Heavenly citizen na tayo. Hindi na kailangan natin ng passport. Ang passport natin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon mismo, isinulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen. At doon, mga kapatid, ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na balang araw pupunta tayo roon. Pero nandito pa tayo sa sanlibutan ito upang gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya kinakailan tayo nagpapatuloy. Kinakailan natin tayo'y mananatili maging tapat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi rito ni Pablo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Yung ating mga kaisipan, ang ating mga puso, ang lahat ng ating mga purpose ay mostly sa itaas. Bakit sa itaas, mga kapatid? Sapagkat tagaroon tayo. Tayo taga-langit. Sabi ng iba, ay mga taga-Amerika yan, mga taga-Canada, mga taga-Dubai. Mga kapatid, hindi lang yun. Tayo taga-langit. Amen po, mga kapatid. Kaya dapat natin kagalak. Tayo taga-langit. Karapat dapat tayong tawagin na taga-langit sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, hindi natin maunawaan ito. Na hanapin natin yung mga bagay na nasa taas. Alam mo kung bakit? Sabi rito na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, yung sa buhay natin, sabi niya, the Lord, our Lord Jesus Christ is the center point of our life. In all aspect of life, mga kapatid, ibig sabihin si Kristo ang siyang pangunahin dyan. Siyang namamahala ng ating buhay. Kaya sa ating mga decision, mga plano sa lahat ngayon, kasama natin ang Panginoon. Mga kapatid, at kung kasama natin ang Panginoon, sabi nga, hanapin ninyo yung mga bagay na sabi ni Pablo, ano yung dapat mong hanapin sa langit? Mga kapatid, tanungin niya kasi yung sarili. Ano ang hinahanap niyo sa langit? Kung sabi nga rito ni Pablo na seek those things which are above. Di ba? Anong dapat mong hanapin doon? Natural, number one, yung Panginoon. Yung kanyang will, yung kanyang kalooban. Seek those things that according to the will of God. At siyempre, number one, yung righteousness of God. Yung katwiran ng Diyos. Nung tayo'y wala pa sa Panginoon, ang katwiran natin, sabi nga, ay maruming basahan lang. Hindi natin alam ang ebanghelyo, hindi natin alam ang turo ng Panginoon sapagkat tayo'y nasasakupan ng turo ng tao. Dala-dala natin yun. Pinagsama yung turo ng tao, tradisyon, seremonyas, hanggang ngayon ginagawa nila. Kita mo sa Pampanga, merong nagpapapako. Ay, hindi kalooban ng Panginoon, wala sa ebanghelyo yun na kayo magpapako. Hindi, mga kapatid. Wala na yun. So lahat ng magbagay na ginagawa ng tao na seremonyas according to the tradition, teaching of men, walang kabuluhan sa Panginoon yan. Dinadala sa emotion, symbolism, dinadala kung tradition of men. Hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Salamat sa Ebanghelyo ng Diyos at itinuturo sa atin. Ngayon, kailangan hanapin natin righteousness. Katwiran ng Diyos. Ito yung katwiran ng Diyos sa kanyang Ebanghelyo. Kailangan mo ng knowledge and wisdom. Yung karunungan na gagaling sa Diyos. Ito'y payapa, ito'y malinis, may kapayapaan, mga kapatid. Amen. Alam mo ba na kung tatanungin mo kung sino yung mga pinakamarunong na tao sa mundo,
yung mga Kristiyano sapagkat nasa kanila yung wisdom ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Sabi na nila na, oh, mababa naman yung mga pinag-aralan ng mga yun, kaya ito lang mga trabaho nila. Pero mga kapatid, yung wisdom ng Panginoon nasa atin. Amen. Napakaganda yun. Sapagkat alam natin yung kalooban ng Diyos. At ginagawa natin. At kailangan hanapin natin yung kabanalan ng buhay. God is holy, sabi nga. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Alam mo ba na sa bokabularyo ng sanlibutan, hindi ka pwedeng maging banal? Sasabihin ba ng Panginoon na ikaw magpakabanal, ako'y banal, kayo magpakabanal sa lahat ng uri ng pamumuhay, kung imposible? Mhm. Hindi niya sasabihin. Ngunit sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang banal na dugo, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, na hindi lang ito ang nagligtas o napatawad ating kasalanan, kundi ito rin maglilinis sa mga natitirang kasalanan sa ating puso. Upang ang pusong ito yung maging sakdal sa harapan ng Diyos, yung malinis. Ang banal, malinis ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Pero yung hindi naman tayo immune, pwede pa tayo magkamali. Kasi akala na perfecto ka na. Yun ang kanilangan. Mga kapatid, we are not perfect when it comes to mistakes. Pero yung alam mo na mabuti, yun ang ginagawa mo. Mhm. Alam mo na masama, hindi mo na ginagawa. Amen. That's how to be perfect in the eyes of God. Alam mo na ito ang katotohanan, dapat iyon ang ipamuhay mo. Alam mo na ito'y tama. Oo. At lahat, sabi ng Panginoon, lahat ng aking makautusan ay magaan. Mahirap ba mahalin ng Diyos? Mahirap bang manalangin sa Diyos? Mahirap bang sumunod sa Kanya? Mahirap bang maglingkod sa Panginoon? Mga kapatid, hindi mo masasagot ng hindi yan. Oo lahat yan eh. Sapagkat magiging oo lahat yan sapagkat ikaw ay, ang puso mo ay pinalitan na ng Diyos. Kaya yung mga binuhay na maguli, yung mga ipanganak sa langit, sabi nga, kailangan hanapin ang mga bagay na sa itaas. Hanapin mo yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Patungkol sa faith, yung nakakapagpalago na pananampalataya. Hanapin mo yung patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Hanapin mo yung unity of the Spirit. Di ba, mga pinag-aaral natin yan? Amen. At siyempre, nandun yung sacrifice. Hanapin mo yun. Involved sacrifice, mga kapatid. Alam niyo ba na? Ang Kristiyano, kailan matutuwa natin, mayroong sacrifice yan. Amen. Kalakip yan sa buhay natin. Kailan natin magpuyat. Kailan natin mag-meditate ng Word of God. Kailan natin mag-aral at ipamuhay. Dahil dyan tayo tinawag. Alam mo ba na yung pagpunta sa langit, dito pa lang sinasanay ka na ng Panginoon para sa punta sa langit. Dahil walang makakapunta roon na tao, maliban na siya sanahin dito sa lupa ito. Sinasanay. Kaya tayo, nasa iba't ibang lugar tayo ng salibutan ito. Pero pagsasanay, we're just travelers. Tayo papunta rin lahat sa langit. Kaya darating ang araw, wala nang time frame. May oras sa Middle East, may oras sa Europe, may oras sa North America. Doon isa yung oras natin kasi magkakasama tayo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kakasama na tayo doon. Ngayon, dito sa verse 2, sabi niya, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabi niya, set your affection on the things above, not on the things of the earth. Set your things above. Sabi niya, yung nasa itaas. Ngayon, mayroong isang bagay bago natin punta doon na dito sa nasa ibabaw ng lupa, mayroon ding tayong tinatawag ng mga biyaya ng galing sa Diyos. Diba? Mayroon tayong pagkain, pananamit, may bahay, may mga material possessions tayo. Hindi masama yun eh. Hindi masama.
galing din sa Panginoon yan. Meron tayong magandang trabaho, amen? Meron tayong pamilya, nagmamahal sa atin, meron tayong asawa, babae, lalaki, lalo na pag Kristiyano, may lahat niya ay galing sa Panginoon. Sabi nga, yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. Lalaki man o babae ito. Kaya, mga binata, dalaga, no? Kung kayo magbabalak pamilya, dapat Kristiyano. Kaya, amen? Yan. Nag-amen kagad si Brother Romel. At, mga kapatid, tanda natin, yan lahat ay galing sa Panginoon. Meron din tayong ah, material possessions. Galing lahat sa Panginoon. At, hindi yan masama. Ngunit sabi rito ni Pablo na ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa bagay na sa itaas o sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, mayroon pang higit na mas mahalaga dyan, mas matimbang at ito'y tumatagal. Yung mayroong kayamanan nandun sa langit. Amen? At ito'y binuksan sa atin. Binuksan yan. Actually, para sa lahat ng tao yan. Ngunit ito'y bukas na sa mga Kristiyano na mayroong nakalaan na kayamanang espiritual dyan na kailanman hindi mabibili ng salapi. Na ito kailanman ay magbibigay ng ano yun, habang buhay na kagalakan. Mayroong satisfaction, mayroong joy, at mga kapatid, ito ay tumatagal. At kung ito'y binuksan, mga kapatid, sa lahat ng mga Kristiyano, dapat doon tayo mag-focus. Amen? Yung mga binanggit nating kayamanan dito sa lupa, yung binigay ng Panginoon, gagamitin lang sa lupa yun. Pero huwag ma-focus mabuti yung ating kaisipan sa mabagay na material at nakakaligtaan natin yung mas mahalaga sa itaas. Amen? At kung makita natin yun, mga kapatid, alam ba na yung pananaw mo sa mabagay na material, secondary na lang. Mayroon kang tinatawag na priority. Alam ba yung kayamanan sa lupa? Pag mayaman ka sa lupa, anong nararanasan natin? It defines your position. Di ba? Tinitingala ka yung position, mayaman mo ngayon. Sabi niya, ano pa? It defines your life. Di ba? Kaya nga sabi nga, pag mayaman, maganda buhay nila. Kasi pag alam nila nasa abroad ka, sa lahat ng tao alam nila magandang buhay mo, magandang posisyon. Hindi nila alam na yan sa abroad din. Ikaw nagsisikap magtrabaho. Na kailangan mo rin kumayod. Yung lang, mas malaki yung pera mo pag kinonvert mo sa peso. Pero mga kapatid, kung yung kayamanan sa lupa, yun ang nagde-define ng position mo at saka yung situation mo at saka yung buhay mo, higit pa yung spiritual. Na yung mga kayamanan pang spiritual, maaring hindi ka masing yaman sa material. Pero kung mayaman ka sa spiritual, mas higit kang mas nakakahigit sa mga mayaman sa libutan na wala sa kanila ang Panginoon. Amen? At tignan mo, yung bang spiritual maturity, abay napaka ano yan. Hindi basta-basta maatin ng isang tao yan. Dahil dadaan siya sa proseso. Yung requirements ng Bible hanggang marating yung spiritual maturity. Sa spiritual, dadaan ka sa pagkabata hanggang sa ikay maging mature, mga kapatid. Kaya the more na gumagawa ka sa Panginoon, the more na ikaw ay yumayaman. Ibig sabihin, mayaman ka sa paglilingkod. At pinapasagana yung biyaya ng Panginoon sa iyo. Pinapasagana yung kaalaman at karunungan. Pinapasagana, mga kapatid, yung mga bagay na kailangan mo. The more na ikaw ay yumayaman spiritual, the more nga, sabi nga natin kanina, the more you are humble. May humility. Amen. Alam ba, mga kapatid, yung mga kayamanan na dapat makamta mo na ikaw ay pagpakumbaba.
madaling turuan, madaling panaiingan, puspos ng pag-ibig, mga kapatid. Puspos ng kahabagan. Ano ba na? Kaya nga hidden, sabi nga. Hindi nakikita ng tao yan na nasa iyo. Hindi nila nakikita kung gaano kakayaman sa libutan, ay sa Panginoon. Pero ang Diyos nagbibigay yan. At iyan ang napaganda sapagkat nagagamit mo yan sa buhay na sa libutang ito, sa paglilingkod sa Panginoon. At tandaan natin mga kapatid, sapagkat ito'y galing sa Panginoon, ang Panginoon ang maluluwalhati. Amen. Sa bawat pagyaman mo, pagtatagumpay mo, paglago mo, ang Panginoon ang naluluwalhati. Tandaan natin yan mga kapatid. Kaya hindi nawa umiraw sa atin yung kataasan. Yung pride. Mga kapatid, nakakahiya sa Panginoon. Wala kang utang na loob, magiging mataas ka. Kaya yung mga naunang mga Kristiyano sa lumang tipan, maraming bumagsak siya. Nagkaroon silang pride. Mga kapatid, sabi nga, sino ba tayo kung wala ang Panginoon? We are nothing. We are nothing. At tandaan natin mga kapatid na the more we have that riches in us, pagpapala yan sa bawat isa. Pagpapala sa pamilya, sa kapatid sa Panginoon. Because you are sharing that riches, spiritual riches na galing sa Panginoon. Kaya tingnan mo yung bawat burden ng bawat Kristiyano na pupunta sa iba't ibang lugar para i-share yung salita ng Diyos. Sapagkat ibig din nila ng tao yung makilala ang Panginoon. Di ba napakaganda mga kapatid? Because when you interpret the gospel according to the context na in-inspired ng Holy Spirit siya, mga kapatid, napakaganda yung Ebanghelyo. Pero pag pinahayag mo yan, na may bahid na turo ng tao, walang patnubay ng Espiritu Santo, mababahiran yung turo. At hindi maganda ang dating sa tao. Dapat ang tao ay mapagpala. Ang tao ay makita niya yung pag-ibig ng Diyos. Dapat maging attraction yung gospel na hindi dapat katakutan o ayawan. Kasi ang palaging nasa tao na it's impossible to live the gospel. Hindi nila, it's the power, it's the gospel, it's the power to save. Nandiyan ang kapangyarihan para mailigtas. Hindi ko kinakaya ebanghelyo sa pangito'y kapangyarihan sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Grego, Hudyo, lahat ng tao. Itong kapangyarihan, mga kapatid. Dito napapakita ang daan. Dito napapakita kung paano maglingkod. Dito napapakita kung paano sumamba. Dito napapakita ang tunay na church. Dito napapakita ang mga tunay na turo ng Panginoon. Kung sino nga ang matunay na Kristiyano at hindi tunay. Mga kapatid, di ba na? Amen. Yung makita mo yung sarili mo, alam ba, it's about the standard. God's standard and man's standard. Mga kapatid, pagpunta ka sa Canada, sa Amerika o saan bansa sa salibutan, sa Europe, saan, it's about a standard. Kailangan dadan ka sa requirements para ikaw makapasok dyan. Ganon din sa school, mag-aaral ka. Mga kapatid, yung standard ng Panginoon ay iyan ay nasa puso't kaisipan ng Panginoon na ibinigay sa tao na magagawa yan ng tao. Magagawa lahat ng tao kung sila lang ay sasapalataya at susunod. Kaya nga sabi nga nila, full obedience is the approach to sanctification. Obedience is approach to salvation. Pero kasama pananampalataya. Diba? Ngayon, punta tayo dito sa pangatlo, dito sa ating pilot verse natin. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Ngayon, saan tayo namatay? Namatay, sabi niya. Sapagkat kayo nangamatay na, sabi ni Pablo. Namatay na tayo saan? Sa paggawa ng kasalanan. Amen?
We are dead to sin and alive in Christ. Amen, mga kapatid? Amen. We are dead to worldliness. Yan. Yung mga bagay na ginagawa ng sanlibutan na masama, hindi na tayo gumagawa doon. Kasi bakit? Meron tayong bagong puso. Ngayon may mga Kristiyano na naligtas daw sila pero gumagawa pa ng bagay mga sanlibutan. Mga kapatid, hindi totoo yun. Ibig sabihin, wala silang bagong puso. Hindi sila tunay na naligtas. Nasa kasalanan pa rin sila kasi sabi nila, nagkakasala pa rin eh. Ang tao hindi pwede hindi magkasala. O sige nga, basahin natin ang Biblia, no? Alang-alang lang doon sa mga tumatanggap, sa mga nangangaral ng gano'n. Dito sa aklat ng 1 John, basahin natin dito mga kapatid. Dito po sa chapter 3. Umpisa natin sa verse 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak gawa ng dyablo. Verse 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, amen, ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananaan sa kanya, siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Mga kapatid, sinong paniniwalaan natin? Yung salita ng Diyos o salita ng tao? So, this is a testimony. This is a life testimony ng isang Christian. Mga kapatid, na alam na niya na ito'y masama, hindi niya ginagawa. Ngayon, ang isang bagay na dapat natin makita rin, kasi kung minsan, tayo mga Kristiyano, bawal pumatay, hindi ka pumapatay, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagbibisyo. Pero kung minsan may mga tinatawag nilang little sins. Little sins, tinatawag nito. Bakit little sins? Kasi kung minsan, meron pa rin tayong neglect. Minsan, di na tayo nakakapagbasa. Di na tayo nakakapag-meditate. Ito yung mga duties natin, sa obligation natin bilang Kristiyano. Hindi na tayo palaging nanadalangin. Kung minsan nga, tutulog ka na. Salamat Panginoon, tulog ka na kagad. Kapatid, tapos marami pang mga bagay. Kung minsan kakain ka, kalimutan mo pang kumain. Galing kang trabaho, o nakauwi kang matiwasay, hindi ka pa makapagpasalamat sa Panginoon. Iningatan ka niya. So, it's all about praying. It's all about meditating the Word of God. Minsan may mga bagay ka rin dapat gawin, hindi mo nagagawa. So, tawag nila may maliliit na bagay. Ngayon mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon upang higit na mapasakdal yung ating pananampalataya. Di ba napakaganda yun na mayroong nagsasabi sa iyo? At ang Panginoon, nakikita niya ang bawat kalalagayan natin, spiritual. Walang nalilingid sa Panginoon. At alam mo ba na sabi rito sa ating binasa na saan ba yun? Sa ating binasa na ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sabi niya, sapagkat kayo nakamatay na at yung buhay na natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Meron tayong tanong sa bawat isa. Kung tatanungin mo yan sa libutan, sabi nila, kailan mo huling nakita ang ating Panginoon? Siyempre, yung mga nabuhay na nung wala ng Panginoon, sabi nila, panood ko yung movie doon sa yung Passion of Christ, di ba? Yung crucifixion. Ang nasa isip nila na ang Panginoon patay na. Namatay na sa krusang Kalbaryo, niligtas ang tao. Yung iba naman alam nila na nasa langit. So yun ang kanilang alaala. Hanggang doon na lang mga kapatid. Mga kapatid tayo, tatanungin mo ng tao, yung makakilala natin, kung tatanungin mo, anong naalala nila sa ating buhay? Kung minsan ang aalalahanin nila, yung lumang buhay, kasama ko yan, barkada ko yan, manginginom kami. Di ba? Dati kaming nagsasabong, sabi niya. Partner ko yan sa bear house. Sabi pa, yun ang alam nila. Kasi hindi nila alam na yung buhay ngayon natatago sa Panginoon. Amen. Hindi nila alam yung nangyari. Amen. Yung ginawa ng Diyos sa'yo. Kaya ngayon mga kapatid, bakit natatago?
Kasi sa ating buhay ngayon sa araw-araw, ang Panginoon na dapat makita sa atin. Amen. Amen? Nakatago na tayo eh. So lahat na ating ginagawa, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Amen? So yung glory, ang merito, ang lahat mga kapatid ay sa Panginoon. At tandaan natin ang sa atin, na sa lahat ng aspeto nating buhay, it's not only a learning experience, but mga kapatid, napakaganda yan. Sa lahat ng aspeto nating buhay, ang Panginoon dapat makita. Na behind those plans, behind those choices and decisions we'll make, dapat si Kristo ang siyang nangunguna palagi. Amen. At yan napakaganda mga kapatid. Ngayon, isang bagay na dapat natin makita na ang buhay na ito, bagamat natatago, sabi rito na natatago sa kasama ni Kristo sa Diyos, dapat makita natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. It's about faith. That faith that looks beyond the world. Na hindi lang sa sanlibutan na ito tayo nakikita. Kung minsan kasi nakikita natin yung kailangan natin sa sanlibutan. Di ba? Totoo yun. Hindi naman tayo bulag dyan. Minsan may pagsubok. Minsan may kahirapan. Kung minsan may pagtitiis. Kung minsan may kagalakan. Marami. But our faith should look beyond that. Sa taas, mga kapatid. Dapat natin makita yun. At kung makita natin yun, we have to desire more heavenly things. Ibig mo pa na makakamtan mo yun. Amen. Na mas mahigit pa. Alam ba na hindi ka dapat today, alam ba na tayo'y nag-aral ng salita ng Diyos kanina at tayo nakikinig ng preaching. But we have to go beyond that. Na sa madarating ng araw, mas marami pang magaganda na aral, katwiran na ibibigay sa atin ng Panginoon. Na ating panampalataya. Kaya yung preaching ng the Word of God, lalong gumaganda habang tumatagal. Sapagkat yun ang Espiritu Santo na nag-uusap sa Kanya. Hindi natin nakita ang Panginoon. But we know na ang Panginoon wala sa ating piling. Ngunit sinampalataya natin ang ating Panginoon. We can feel, hindi lang feelings, but you can feel the presence of the Holy Spirit. At nakikita mo nadara mo yung pag-ibig. At higit sa lahat, minsan kung kailan ka may problema, mga kapatid, manalangin tayo. Amen. You can feel the love and comfort. Napakaganda yan. At lalo na mga kapatid, kasama mong nananalangin, dinadalangin ka. At I want to thank the Lord for Brother Robin's help na siyang tumulong kay Brother Robin. At we hope and pray that Brother Robin in his travel to Philippines, God will take care of him. Amen. At siya pagpalain. At mga kapatid, alam mo ba yung river? Isang napakadamisa is about the river. That streams of living water. Na yung salita ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, yung bukal na umaapaw sa ating puso. Umaapaw yung mga kapatid. Walang sisidlang paglagyan. Ibig sabihin, umaapaw. Kaya nga, yung pagkaapaw ng kagalakan na yun, nagbibigay higit sa atin ng kagalakan at kalakasan. Kaya sabi niya, that's the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, magmula sa trono ng Panginoon, umaagos yan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. So, mga kapatid, the influence of that Holy Spirit in life, mga kapatid. Kaya nga tama yung sabi sa Biblia na that the Christ indwelling in our heart by His Holy Spirit. Yan napaganda mga kapatid na
Tayo ngayon, yung ating buhay natin, natatago kay Kristo. Pero ang ating Panginoon naman, nasa puso natin. At higit sa lahat, in everything we do, in everything we think, we live in Christ. In everything, God is with us. At sa pamagitan niya, mga kapatid, papasok sa puso isipan natin, ito na ang magiging desire natin na sa ating buhay, sabi nga, in life, we will honor and serve God. We will glorify the Lord. Mga kapatid na minamahal, dito sa Colossians 3 verse 4, bilang panghuli, basahin na natin. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Sabi po rito, when Christ, who is our life, shall appear, then you shall appear with Him in glory. Mga kapatid, tignan mo yung first part ng verse 4. When Christ, who is our life. Tandaan niyo mabuti na. Amen. Napakahalaga yan. Kasi alam mo, sa salibutan ito, sabi nila, oh, my job is my life. Di ba? Sabi niya, this is my passion. Sabi niya, my family is my life. Wala namang problema yan. My husband's my life. My girlfriend, my boyfriend is my life. Sabi ba, sports is my life. Pero sa Kristiyano, sabi dito ni Pablo, when Christ, who is our life. Amen. Ngayon mga kapatid, sabi niya, who is our life shall appear. Merong second coming ng ating Panginoon. Yung pagbabalik niya. That will be the judgment day. Yung first coming ng Panginoon, pag iligtas ang tao, namatay siya. But the second coming is way different, mga kapatid, sapagkat hindi na siya magliligtas. Kung hindi, dadalhin niya lahat ng kanyang mga anak, lahat ng mga Kristiyano, pabalik sa kanyang kaharian. Amen? Sabi niya, when Christ is our life shall appear, then you shall appear with Him in glory. Sabi niya. Sabi niya, kung pagka si Kristo na ating buhay mahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. You have to think in the future. Isipin niyo mga kapatid, na pagdating ng Panginoon, darating siya bigla. In the blink of an eye, at tayo lahat ay papalitan ng immortal body. Yung katawang ito maiiwan, papalitan ng katawan panglangit. Amen, mga kapatid? Amen ba tayo dyan? Amen. At doon magkakaroon ng general assembly. Na lahat ng Kristiyano sa buong sanlibutan ay haharap sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya makikita natin lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Kakasama na tayo. That's the greatest convention, sabi nga nila. The greatest convention na lahat ng mga magkakapatid na siya. Mga kapatid. Yun yung mga buhay nila ay natatago sa Panginoon sa Diyos. Amen. Na iningatan sila ng Panginoon. Ito yung mga nagtapat hanggang sa wakas. Mga naglingkod sa Diyos. Yung buhay natin dito, mga kapatid, we cannot define our life, our legacy sa buhay natin ito. Madidefine yung ating buhay lang. Yung mga lahat ng ginawa natin sa Panginoon. Kita natin yung kanta kanina, one life to live. Only what we've done in Christ shall prevail. Mga kapatid, yun lang ginawa mo sa pangalan ng Panginoon. Ano bang ginawa mo sa Panginoon? Naglingkod, gumawa ka ng mabuti sa kanyang pangalan. Hindi ka gumawa ng masama. Minahal mo yung kapatid mo, minahal mo yung kapwa mo. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ko, it's an experience, it's a training ground na tayo ay tinitrain ng Panginoon sapagkat tayo pupunta sa langit. Amen. Hindi ka pwede makapunta roon na mayroong kang daladalang kasalanan o mga negative feelings. Mga kapatid, it's a kingdom of peace, a kingdom of joy, it's a kingdom of righteousness and holiness. Mga kapatid, yan ang pupuntahan mo. Ngayon, yung lahat ng mga bagay na yun nasa iyo, nandito na sa salibutan ito.
Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, kung wala pa, kinakailan pagsikapan natin yan. At sapagkat di yan tayo tinawag, mga kapatid, sabi niya, those whose life is hidden with Christ in God shall appear with Him in glory. Amen. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon. Nawa, tuwing ipapayag natin sa salita ng Diyos, tuwing alalahanin natin ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa lahat, mga kapatid, magpasalamat tayo palagi sa Panginoon. Amen. Dahil ito'y pagpapala sa atin. At higit tayo magpasalamat sa Panginoon, nasa buhay na natin to. Higit pa tayo magpasalamat, lolati ng Diyos maglingkod, sapagkat binigyan tayo ng isang dakilang pag-asa. At sa pagbabalik ng Panginoon, doon na tayo kasama lahat. Diba Amen. napakaganda? Kaya may sama natin yung ating pamilya, ating mahal sa buhay, ating mga kaibigan at sa lahat ng tao pa na mayroon ding ibig ding gustong sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya minamahal ng kapatid sa Panginoon, maging sa ating mga bisita, nawa, naging pagpapala ang pag-aaral natin ito na higit nating pahalagahan ang ating nag-iisang kaluluwa. Amen. Kaya tinatapos natin ang pag-aaral na ito at binabalik natin ang papuri pasalamat sa Panginoon. To God be the glory. At habang tayo ay kataas natin narinig ito, tayo po ay mananawagan